Gusto ko pong balikang muli itong si Rogando Sasot kasi mayroon na naman po siyang sinabi na nakakabwisit. Ito po yung tungkol dito sa tungkol pa rin kila Marcos. At ayon po sa kanya, parang gusto daw ng Amerika at ni Marcos, ni BBM, na magkaroon ng gera, paglusob, invasion, dyan sa West Philippine Sea. Para bang tipong, sinasadya natin? At para sa kanya po, itong paraan daw na ito, itong invasion na mangangahulugan na isang gera ay isang pamamaraan para makapagdeklara ng martial law. Kasi nga po, di po ba pag panahon ng digmaan ay nakakapag-declare ng martial law ng isang bansa, or kung hindi man digmaan ay mayroong seryosong problema kagaya ng subversion, yung rebellion, mga ganon. Ngayon, parang pinapalabas niya po na itong nangyayari dyan sa West Philippine Sea ay pamamaraan daw natin ng Pilipinas at ng Amerika na painitin ang China, na para bang sinasadya ba natin na mag-init ang ulo ng China? Si China ang mag-isang nag-iinit po ang ulo. Tayo, kahit na nga tayo dapat tayo, Pilipino, ang dapat na mag-init ang ulo dahil sa ginagawa niya ni China dito sa mga sundalo natin, sa ginagawa ng China sa ating bansa, sa pang-aagaw ng teritoryo at sa pambubuli, pang-aapi. Diba? Pang-aapi sa mga maliliit na mangingisda at dyan sa mga sundalo na bantay natin dyan sa karagatan. Matagal na panahon na po, itong si Sasot parang hindi yata siya updated, no? Matagal na binubuli tayo ng China dyan sa West Philippine Sea. Pero, hindi tayo kumikibo. Puro lang tayo diplomatic protest, note verbal. Ilan na? Mahigit 100 diplomatic protest na ang sinubmit. Pero nakikinig ba ang China? Patuloy pa rin. Kasi nga, bully. At saka, mababa ang tingin sa atin, sa lahi natin. Kaya tayo ginaganyan. Ngayon, itong pambubuli po na ito ay palala ng palala. Na ngayon nga, lately nga, binunggo na talaga yung ating supply vessel at yung maliit na barko natin. Pero hindi pa rin tayo, kumbaga, umiwas-iwas lang. Kung ibang bansa yan, kung Amerika at China mismo, sa kanila kaya gawin yan, kung hindi ka kaagad bombahin. Masyado nga tayong mabait eh. Diba? Or, shall we say na, hindi natin kaya, dahil militarily weak tayo. Wala tayong sapat na armas o proteksyon. Alam natin yun. Aba, kung tayo kaya ay kasing lakas ng Japan, ng Australia, ng Amerika, magagawa kaya nila sa atin yan? Natural hindi. Kaya nga ang ginagawa ng government natin sa ngayon ay palakasin ng military.
Nang sa ganun, mayroon tayong panlaban. Sa totoo lang, yung ginagawang yan ng China sa atin, puto ka na dapat yan eh. Oh. Kaso kumbaga, tayo ay nagpapasensya pa rin. Ngayon, para pong gustong palabasin itong sasot na ito, na parang, inuudyukan natin ang China, tinutudyo natin, para magalit, at nang sa ganun magkainitan, lumusob ang China, at gera na, at magde-declare daw ng martial law. At ang may gusto daw nito, Amerika, at saka itong si kasalukuyang Pangulo natin, Marcos. At ikinukonekta na naman niya doon sa tatay ni Bongbong Marcos na dati nang nag-declare ng martial law noon. Para bang, ang tanga naman po ng ganyan na nakikita po yung yung kasamaan ng pagdideclare ng martial law noon ni Apo Lakay. Bakit hindi ninyo balikan? Mag-research kayo. Total, magagaling naman kayo eh. Matatalino kayo, di ba? Hindi ninyo i-research kung bakit nga talaga dineclare ni Marcos yung martial law. Na kung hindi nga dineclare ang martial law noon komunista tayo ngayon. Hindi nyo ba naiisip yun? Ha? Naturingan kayo, mga matatalino kayo Itong mga anti-Marcos na ito walang ibang nakikita yung pagdideclare ng martial law. At yung mga human rights abuses daw. Excuse me, masyado nyo talagang pinapasama yung Marcos. Hindi naman totoo yan. Mga bulag kayo. Ngayon, ito pong tungkol sa pagdideclare ng martial law, ayon kay Sasot, gusto daw itong gawin ng Marcos at ng Amerika. Nang sa ganon, si Marcos daw ay forever na nasa pwesto. Nang sa ganon, mamayagpag pati ang Amerika dito sa Asia. Wow! Ang talitalino talaga. Nag-hallucinate. Paranoid. Yun po ang tawag dyan. Pinangungunahan mo ang utak ng Amerika at ng Pangulong Marcos. Mas marunong ka pa. Mas magaling ka pa, oy. Nagkukonclude ka na kaagad na magdideclare ng martial law? Para bang ang martial law ay kayang-kaya lang na i-declare ng isang tao? Kagaya ng inaakala ninyo, mga dilawan, na noong panahon ni Apo Lakay, mag-isang dineclare, mag-isang ginusto ni Apo Lakay yung pagdideclare ng martial law, na para bang kapritsyon niya lang yun. Aba, ito tangan nyo pala. Balikan nyo yung Constitution. Paano ba dinideclare ang martial law? Nabubulol na naman tuloy ako. Di ba dumadaan dyan sa Kongreso at sa Senado? Hindi naman ata mag-isang desisyon yan ng Pangulo, di ba? Dumadaan yun sa Kongreso, sa Legislative. Taga-declare lang yung Pangulo, pero hindi siya ang nagdesisyon. Ang tatangan nyo. Kakabwisit For almost 40 years. 40 years ba? Actually, may 82, 82, 82, 92, 2002, 2012, 50 years mahigit na. Hanggang ngayon, ang paniwala nito mga gunggong na anti-Marcos na ito ay para bang kapritsyo lang ni Marcos Sr. yung pagdideclare ng martial law at siya lang mag-isa ang nagdesisyon nun. O diba, na sinabi na nga ni Apo Lakay na he will bear the burden in history na siya ang nag-declare ng martial law. Kasi yun ang akala ng mga tao. Nandiyan dyan sa Constitution, nasa batas.
na hindi kayang mag-declare ng martial law mag-isa ng Pangulo. O, ito, ikaw sa SOT ha, matalino ka, di ba? Ako naniniwala ako matalino ka. Kung hindi ka ba naman matalino college professor ka, di ba? International pa, sa Europe. Nag-aral sa Europe, aba. Magaling yan. Bilib ako dyan. Wish ko nga lang ako rin. Nakapag-aral din sana akong abroad. Kaso purita. Ngayon, sana naman, Mr. Sasot, yung talino mo, sana gamitin mo sa tama. Sayang naman. Sayang ang talino. Kung hindi yan pakikinabangan ng bayan sa kabutihan. Ginagamit mo yung talino para mapaboran yung kalaban ng bayan mo. At ngayon, sinisiraan mo ang Marcos at ang Amerika. Sinisiraan mo sa mga sympathizers mo, sa mga kaibigan mo, sa mga natutwist mo ang utak. Ha? Yan ang inaanunsyo mo para masira si Marcos? Masira si Bongbong Marcos at ang Amerika? Kasi ang gusto ninyo, makinig sa inyo, maniwala sa inyo ang taong bayan. Para maihikayat ninyo na kumampi sa China. Gunggong? Sayang na talino yan. Sayang ang talino na hindi ginagamit sa kabutihan. At gagamitin sa pangtutwist ng utak. Sayang ka, Sasot. Sana itong mga pro-China na ito, mga taksil sa bayan ng mga pro-China politicians, mga pro-China Pilipino, sana po pag-aarestuhin na ang mga ito Ano ba kasi ang ginagawa ng mga mambabatas natin? Sana gumawa kayo ng batas na pangtira dito sa mga taksil sa bayan Napakaseryoso po na bagay itong pagtataksil sa bayan. Mas seryoso pa yan sa paglalako ng droga, oy. Paglalako ng droga, sino ba? Hindi ko sinasabing okay ang paglako ng droga. Hindi naman yun. Ilang tao ba ang naapektuhan ng pagkalulong sa droga kaysa sa pagkampi sa kalaban ng bayan, ipapahamak ang buong bayan. Sige nga. Mas maigi pa sa'yo yung below average lang ang... Kaya minsan itong mga politiko na sobrang tatalino, imbis na makatulong sa bayan pampahamak patuloy Dahil sa sobrang talino, alam na alam kung paano manggagago. Magsalita ka, ang galing-galing yung kala mo makabayan. Hay nako mga kababayan, magmasid po tayo kung sino sa mga napapakinggan natin, mga nakakausap natin, ang mga makabayan at kampi sa kalaban ng bayan natin. At kayo sa palagay niyo, ano po ang dapat nating gawin sa mga ganyan? Anong dapat nating gawin sa kanila? Kasi kung hindi po iyan masusugpo, makakapag-brainwash pa sila ng mga tao. Yung mga maniniwala sa kanila, mga tagahanga nila. Diba? Paano po mga kababayan? Tulong-tulong po tayo. Sugpuin natin itong mga sinungaling na ito na mga pahamak.
Okay? Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po muli sa inyong panunood at magkita-kita po tayo muli bukas. Bukas is Sunday. Sana makapagpahinga. Araw-araw na lang ako pagod. Okay? Peace.